Nasa linya na po namin ulit ang ating pong gobernador ng lalawigan ng Quezon Day, Friday sa DCRH. Gob, magandang hapon and congratulations dito po sa mga binabanggit naming achievement. Congrats po, Gov. Yes, Ma'am Karen, Sir Henry, good afternoon. Maraming salamat po sa inyo. Yan po'y resulta ng concerted effort ng, for the Provincial Government of Quezon, Opo. sa lahat ng mga kasama ko sa Kapitolyo, no? And yun namang sa insurgency free sa buong Calabarzon, milestone yon sa atin. So, concerted effort po yan ng mga kasama din natin na mga local government executives, no, from governors to mayors to barangay, then law enforcement agencies, Opo. DSOs. So, marami pong nagtrabaho niyan. Hindi rin madali yon yung dismantling mga CTGs natin, no? So, we're happy finally yung Calabarzon. And we are first in the Philippines, I think, the region na na declare na insurgency free. Opo. As the chairperson ng Regional Peace and Order Council, simula nung first term ko as chairperson, tinrabaho talaga namin. Yung challenge sa kanila is yung sa Quezon, yung process is different, is to replicate what we did in Quezon in all other provinces. And they were able to do it. So, thankful po tayo sa lahat ng ating mga kasamahan. Ma'am, Ito yung damay-damay na maganda, no? Pati mga kapit probinsya. Oo. Yes. Pero maitanong namin ni partner, ano yung mga best practices na bigay po ng daan para maging insurgency free hindi lamang ang Quezon kundi ang buong Region 4A? Sa amin po kasi, nag-emanate kami yung consultation, collaboration, and partnership sa stakeholders from the ground. So from barangay, identify natin, bumaba po ang AFP, PNP, ang mga local chief executives natin, and all other concerned national government agencies, the ILG, nandyan po sila lahat para makipagpulong, no? Tingnan ano yung mga possible na mga linkage. Hello, Go ahead, ma'am. Gov. Oo. Established CTGs dito sa Quezon. From there, nagkaroon ng mga activities, no? Kasama yung panunumpa ng ating mga kasama sa barangay at iba pang mga private personalities para hindi mag-age doon. Aha. Mukhang... Mukhang nasa biyahe yata si ma'am. Oo. So, Hello, Gob. Hello, Gov. Oo. Josa Wina, Reconnect si Gov. Paki-reconnect siguro doon, no? Mukhang nagkakaroon ng interference doon sa kanyang signal. Paki-reestablish natin. Pag gumagalaw kasi siguro nasa sasakyan, may biyahe. Medyo butas ng karayom yung pagdaraanan mo sapagkat when you say insurgency free, ang lalawigan mo ay wala nang bumabalot na takot mula sa mga rebelde, mula sa mga terorista, doon sa mga banta ng security, dahil kasi yan ang kadalasang pinoproblema naman ng mga pumapasok na investors, lalo na sa amin sa Quezon. Dati. Yes, at the same time, syempre, hindi lang naman tatanggalin mo mismo yung takot o yung mga rebelde dun sa lugar dahil yung mga kababayan mo din yan. Yung iba ay taga roon, yung iba ay mga kamag-anak ng mga taga roon sa lugar na yon, specific areas. So, kailangan whole of nation, whole of government approach. Ika nga, hindi lang po LGU yan, hindi lang provincial government, kundi
yung mga iba pa pong mga ahensya na kailangan makapagbibigay ng trabaho, hanap buhay dun sa mga maglalatag po at magbababa na po ng kanilang mga armas, yung bababa na po sa mga bundok. At syempre yung pangmatagalan po, sustainability rin po para sa mga pamilya ng mga rebelde. And I think that's our governor implemented, Ma'am, you were back on air? Sorry. Apo, yeah, Hindi it's ko okay. alam kung saan ako nakat pala ako. Apo. Doon sa mga best practices. Yes po, tama po yung sinabi ni Ma'am Karen. So, yung naging action po ng Quezon is that nag-emanate kami from the barangay, no? In-identify sino ba itong mga individual na to na might be supporting. Hindi naman sila, but maaaring sumusuporta o nagkakadel, etc. No? And nagkaroon po ng mga pagpupulong, kasama po ang local chief executives ng mga agencies natin. So, tama po yung na-mention nyo, it's a whole of government approach, whole of society approach, no? Sila yung kasama. So, nag-declare po ang 41 municipalities natin, including yung 2 cities natin. And then, saka po kami sorry sir, nag-distracting ako. I miss you too. Yeah. Okay. May nag-hello kay Gov. Sorry po. So, It's okay, nag-declare yung provincial government. Then, after the declaration po natin, hindi po tayo tumigil doon. Tama po yung sinabi nyo, yung sustainability. Apo. So, nagkaroon po kami ng mga convergence programs with, kasama po natin ang AFP also, the ILG. So, nag-identify and the provincial government. And then, of course, we involve the national government like DTI, TESDA, DOLE, no? Ano yung mga pinlano namin sa mga former rebels natin na maitutulong sa kanila para sila ay magkaroon ng pangkabuhayan, no? At hindi nila maranasan yung hirap ng buhay, no? So, latag po yun, nandoon, mga training, etc. So, sila po ay binigyan natin ng pangmatagalan. So, dire-diretso po yung aming ginagawa. So, yung mga ginawa namin sa Quezon, sa regional level through the Regional Peace and Order Council, ay pinapa-adapt po namin so that other provinces will also do the same. No? So, for sustainability purposes, kailangan talaga na nararamdaman nila na kinakalinga sila ng gobyerno, may trabaho, may hanap buhay. Kami then also offered scholarship programs to the children. No? So, paaral also, pag magkasakit, nandun ka, naalalayan mo sila. So, they will really feel that yung gobyerno ay inaasikaso sila, no? So, yun sir, ang naging some of the best practices na ginawa po natin. Kasi isa nga po sa pinaka-dahilan, no, Gov, kung bakit yung iba ay pumapasok, nagiging rebelde, naging insurgent ay yung kahirapan at yung sa kanilang palagay ay hindi responde ng ating pamahalaan, local government man po yan, provincial government, sa kanilang mga basic na pangangailangan. Nabanggit nyo nga, Gov, hindi naman kailangan kasi na talagang marangya o magarbo yung buhay nila. Yung maramdaman lang po nila that they are well taken cared for, naririnig po yung kanilang mga hinaing. Simpleng buhay lang naman po, masaya na tayong mga Pilipino, di po ba, Gov? Yeah, and living yung decent life, no? Nandun yung pag-akap also ng community, no? Yung nasa mainstream sila at walang stigma, hindi nila nararamdaman. So, marami pa, sir, kami na gagawin, no? Marami nang ginagawa, but marami pang gagawin kasi syempre ang lahat ng yon ay kailangan din ng funding allocation, no? So, yung NTF-ELCAC naman, katulong din natin sa mga programa po. So, sila nagbigay ng pondo sa amin sa probinsya para at least pag mga livelihood, meron din silang naibibigay na financial na tulong. So, yun yung partnership po namin. Then, sa Quezon, na-establish po namin yung local amnesty board, no?
So I think kami yung functional na meron po na sa mga probinsya. That's why we're also catering mga galing Marinduque, Opo. Mindoro, etc. Ito naman pag-asikaso ng to clear yung mga pangalan, yung hihingi ng amnesty na inaasikaso po at ina-assist ng ating legal office. Nandun din ang NTFL kasama din namin doon, no? And also the DILG. So yun yung mga isang halimbawa na dire-diretso tayo sa ating ginagawa po. Opo. At ang bunga naman nito ay ang tiwala ng ating lalo na yung mga investor. Ano po? Like in Quezon, mataas na ang kumpiyansa, maraming pumapasok na investors, lalo na sa energy sectors and agri-sectors. Tama, di ho ba, Governor? Opo. Actually, ngayon po yung mga investors natin, lagi pong ine-endorse ko sila sa mga law enforcement agencies to help them, no? Pag may mga problems po in the ground, merong mga misunderstanding with the community, we also, me myself, get involved, try to negotiate, no? At tayo nag-aayos, no? So wala na po yung katulad dati pag construction, yung mga equipment, heavy equipment, sinusunog. Yes. Wala na po yung sumusulat. And then hihingan po ng ang mga negosyante. So yung negosyante, for Quezon po naramdaman po talaga namin. Yung the first time we declared insurgency free, nakita po namin na yung mga investors natin ay nawala po yung kanilang mga fears, no, to engage in the province, even sa pinakamalalayong lugar, Sir Henry. And not to mention yung pong ating Quezon Police Provincial Office ay itinanghal na Best Police Provincial Office in Calabarzon. Diba? Nakakatuwa po eh. Opo. Yung mga most wanted persons dati na may mga kaso ng murder, rape cases, etc. Talagang puspusan yung implementation nila na ma-apprehend. And yung campaign natin against all illegal activities, no? Dito sa Quezon with the QPPO and the help of course, sila nagsusupervise ng ating MPS, mga municipal police station. Malaking bagay kasi ako regularly, I really talk to our provincial director, give the instructions. And ako mismo, pag may naobserbahan ako na may mga nagte-text sa akin, like there was a time may nag-text po sa akin na in one of the barangay in Lucena City, parang candy lang daw na nagbebentahan ng illegal drugs ba yan? So I was so concerned, no? What are you doing, no? So and then I asked the city police and and it's true, no? Merong nag-text sa akin. Nakakatuwa kasi ako ang tinitext, meron daw nagra-rugby in one of the streets in Lucena. So I forwarded it to PD and they check it and true enough. Meron nga, no? And they were able to get, no? So we strengthened and we're happy na. And we wanted, of course, yung mga taga-Quezon ma-feel nila na safe kami dito and hindi namin binabaliwala yung ganong mga mga nangyayari sa mga pero kapansin-pansin, Gov, siguro partner, balikan ko lang yung nabanggit ni Gov na siya yung tinitext, siya yung mini-message. So, I'm so happy. Sa Facebook account ko, yung public account ko na Dr. Helen Tan. Doon po may mga messages na and you find time to mama, you find time to so pero ako, sir, nagbabasa ng lahat ng mga messages doon sa aking page kasi may mga humihingi po doon ng tulong, ambulance. Medical meron po ako na assistance. 24/7 po sila. And then meron po kaming, ang tawag po namin, STAN access. Nandun po ako sa chat group and then
nag-i-instruct po ako what to do. Apo. No? So, ina-attend po namin lahat yon yung mga Pero, concerns. Gov, ang gusto ko lang sigurong ipunto is yung community participation. Kasi siguro kung ang iba dyan, matatakot po silang mag-message, magsumbong. Hindi man anonymous, pero kasi sometimes madaling matrace lalo na may social media, di po ba, na kahit may Opo. code name ka, kunyari si Karen Ong-Ong, kunyari, pero ako talaga yon, pinalitan ko. Pero pag may mga iba na, sino kayo nagsumbong kay Gov, di ba? Tas may parang natatakot sa retaliation. Pero itong mga nagsusumbong po sa inyo, nagde-direct message po sa inyo, ay siguro gusto po nila talaga na tumulong, mapabuti ang kanilang community. Actually, Tama po ba, Gov? Yes. Ano po yan, parang positive para sa akin yon na sila ay nagre-report direct to me kahit pa yon ay text na hindi nagpakilala. Pinapavalidate ko po yon, pino-forward ko sa kanila. Ang importante po doon ay concern sila. 'Di ba? No, parang Opo. pinapahalagahan nila at na-recognize nila na kailangan na malaman ko Apo. for the necessary actions, no? At mabilis yan talaga naming ina-actionan. So, I'm proud sa amin pong Provincial Police Office, no? Sa leadership ni Colonel Albacea, no? Colonel Romulo Albacea. And with the help, with the help of the mga MPS natin, no? Apo. Yung ating mga police station, sabi ko nga, at naka-align. May mga bayan na magkakatabi, very proactive yung police dito sa isang bayan. Dun sa kabila naman, parang wala lang. Sabi ko, hindi pwedeng ganun. Kailangan iisa ang direction ninyo. Ibig sabihin, nagtutulungan ang bawat isa. So, we're happy. And, Regularly. and recently, partner, sunod-sunod, walang nakakalusot na mga epektos ng droga, ma'am, sa iba-ibang mga may mga nagtatangkang magpasok, dumaan, magdump, pero lahat ito na-actionan po ng Quezon Provincial Police Office. Aktibo po sila Apo. doon sa kanilang mga Ma'am, ginagawa. yung sa pagsusumbong lang, yung sa pagte-text o pagme-message, so kahit lead lang po ang ipadala sa inyo doon sa Facebook page ninyo, kahit na yung pangalan, sabi nga ni Karen, medyo itatago ng konti, Maging anonymous ka kunyari. magkakaroon po ng aksyon para maimbestigahan sa inyo pong utos. Opo. Pinapavalidate po natin, no? Ayan. Kung totoo lahat. Pati yung mga simple, sir, na magpapadala ng GCash, they have this kind of problem. Then I will ask my staff to call the barangay. First is to validate kung may talaga na ganon. Binagbabad kasi marami po nang loloko sabihin Maraming scam sa ospital. Opo. Pero hindi naman totoo. So, we validate kasi may direct contact po kami sa barangay So, hindi kami po pwedeng pangalan lang and number, no? So, papahanap na, sumasagot, tinatanong nila saang barangay po kayo, bayan, sino ang contact person, nasaan ang, for example, kung may sakit, nasaan ang pasyente at this time, ganyan. So, lahat po yun, tatawagan nila, susugsugin nila kung nasaan yung pasyente and validate if it's true. If it's true, then hahanap kami ng paraan ano ang kailangan niya na kaya naming ibigay. So na-validate naman with due diligence. So hindi pwedeng maloko. Alright, so that's the situation in Calabarzon, in Quezon, when it comes to insurgency and peace and order. Ma'am, kayo po ay wala rin humpayang pag-iikot sa iba't ibang mga munisipyo, lalo na sa mga island municipalities, sa northern part ng Quezon, 3rd District. Kumusta po ang kalagayan ng ating mga kababayan at ano pa po ang mga nakikita ninyo na mga suliranin na inyo pong aaksyonan? Diretso tayo. First, of course, yung pagdala ng medical services. And then at the same time, bit-bit na rin natin yung ibang services ng Kapitolyo, veterinarian, provincial agriculturist, no? Kasama namin ang tourism, kasama namin ang PSWDO. So marami, no?
So, sinasamantala ko for consultation also with elected officials and then different sectors, especially the farmers and fisher folks natin. Sinasama din natin, no? So far sa amin, ang problema ngayon is tubig sa ating sakahan dahil sa haba na po ng init. Opo. No? So, pinoproblema talaga ng ating mga magsasaka yung nababawasan yung kita nila kasi hindi sila makapag tanim, no? Or hindi na harvest yung kanilang tinanim kasi inabot ng sobrang init, no? So basically nagpa-plan kami kinukuha namin kasi budget call na din ng mga local. Opo. Nag-prepare na ng annual investment plan. Yung mga nakuha namin doon na kaya namin na pondohan ng mga programs and projects, yun yung papasok po for next year. So, hindi nasasabay-sabay but alam nila na we're helping them, no? In a way na kaya ng province. So yung problema ng mga magsasaka, partner, lalo na po sa pagtagtuyot at yung papasok na tag-ulan, naka-ano na rin po yan? Nakaambang na. Sama na ready sa plano. Oo. Actually, ever since meron kami mga alternative na mga binibigay sa kanila pag ganito na hindi sila makapag plant, no? So, diversified farming No, so dapat hindi ka concentrated into one crops or one pangkabuhayan lang. So tinitrain, it's just that merong mga hindi nag-a-adapt, merong nag-a-adapt. Kailangan mo lang talaga to continuously encourage them to try. Yung iba naman, yung kailangan nila market, so yung institutional market linkages namin, ginagawa namin din patuloy. So, may mga assurances from the provincial government that we have that kind of services. Mukha kasing Gov, yung ating nakakalap po na impormasyon, lalo na from DA, pag sila po yung nakaka-interact with farmers, mukhang ito po yata yung common sa kanila na medyo may takot po sila, pangamba, lalo na kung meron po kayong gustong i-introduce na bagong technology, bagong kumbaga bagong system, kunyari po, na alam naman natin, proven na siguro na makakatulong, pero sila, ang mga, lalo na yung mga traditional na farmers po natin, Gov, correct me if I'm wrong, gusto po nila to see is to believe. Gusto nila na may pruweba. Makita nila, yung aking kapitbahay na farmer ay tumaas ang gumandang kabuhayan. Oo. Kasi sinunod itong programa nila, Gov. Parang ganun. So, sige, ako na nga rin. Challenge na naman ito. Challenge po sa inyo yan, Gov, no? Oo, challenge, ma'am. Tama po kayo, Ma'am Karen, to see is to believe. Pag may nakita sila na successful na, and then yan, gagaya sila. Kaya, ang ginagawa ng aming mga kapartner o mga focal persons namin, dinadala, nagbe-benchmark sila so that makita nila yung practices in other provinces na merong ganong nag-engage to new technology para makita nila na mag-fit yan sa atin, no? So, pwedeng subukan. Opo. Ma'am, sasamantalahin na rin namin ang pagkakataon, gagamitin namin itong nangyari doon sa post nung isang, naalala mo, partner, yung nag-viral na na-confine, dinala sa ospital yung asawa na matay, hindi naka-avail ng PhilHealth sa emergency kasi wala pa raw 24 hours confinement, although ito naman ay na ipaliwanag na rin ng PhilHealth. Pero ma'am, kayo napaliwanag na. Actually, hindi ko yun na, so sobrang busy ko. Opo. Hindi ko na, parang na-miss ko that news, no? But may nagtanong din po sa akin yan, no? Na, para lang din po alam ng mga tao, din po yung sinasabi natin. Alam niyo po sa Universal Healthcare Law, malinaw pong nakastipulate doon na comprehensive set of services, healthcare services. So whether it's in emergency, in outpatient, dental services,
ay meron dapat na nakasama sa National Health Insurance Program. And Apo. meron po tayo kasi no OECD, kaya nagulat din po ako, how come hindi ginawa ng hospital yon? Na kahit hindi ka na-confined, lahat ng charges na ginawa sa'yo can be claimed o pwedeng gamitin yung tinatawag nila OECD yon. So hindi, kung less than 24 hours, namatay kasi this patient, diba? Opo. Dapat yung ginamit sa kanya, i-charge doon sa package na yon, no? So, kino-compute siya for every services. O, I don't know, baka hindi accredited yung hospital or wala sa... Saan hospital ba si tinakbo? Dito sa isang ospital sa Manila, ma'am. Pero, ma'am, ang mukhang nagkaroon po ng communication gap is parang yung tao doon sa PhilHealth section ay okay. mukhang yun ho ang nakikitang kailangan, kasi sabi na rin ni Dr. Mercado, mukhang kailangan nilang i-seminar at abisuhan na pwede namang may package naman di ba ma'am? Kayo as an author, as author of Universal Healthcare, primary author. Ano po yung OECB? Siguro para mabigay. Meaning po but I'll Google it, no? Pero meron po yun. Kaya nga sinasabi namin lagi sa PhilHealth, i-simplify yung process. Apo. Si minsan, sir, halimbawa, for example, kung lifetime member na siya, di ba? Apo. 25 years po ang sabi ng asawa 25 years, kaya medyo nagdamdam. Kung 25 years, assuming siya ay senior citizen na, lifetime member po yun, no? Na-reach niya na po yung number of years na nagbayad siya and age, no? So, baka nga po kasi syempre come and go din ang mga manggagawa nila. And minsan, gusto ko lang din po sabihin sa aming hospital sa Kapitolyo, nahuhuli ko din sila, yung mga staff namin. Ba't bumibili yan? Bakit yan ganon? Bakit di nyo to sinacharge sa OECD? Dapat na-charge yan doon. Tapos nung una, nagkakagulo sila. And then, kasi hindi pa nila alam gawin. Kasi may process. Oo, may process sa billing, saan ba yan i-charge, etc. And then meron pong formula to compute it, no? So kung PhilHealth staff ang may problema, then they have to improve siguro yung awareness and training ng yung mga programs po ng PhilHealth. Mukhang yun naman po yung suggestion nyo. Mukhang yun din po yung tututukan ni Dr. Mercado, na kausap natin din siya dito sa program. They're trying to thresh out the details kung ano ba talaga yung nangyari at kung ano po yung pwede nilang gawin para ma-improve po yung sistema at yung training po ng mga tao sa mga ospital. Pero ma'am, halimbawa po ma'am, ito yung sitwasyon nga, nagdala ka ng hating gabi, nagdala ka ng pasyente. Sa ER, dinala mo sa private kasi nagmamadali ka, mas malapit yung private, doon mo na itakbo. Pagkatapos nangyari po yung mga bayarin na ganyan, pagpunta mo sa billing, nandun na yung PhilHealth section katabi, as patient, as relative, paano ho ba ang tamang paglalatag ng para maintindihan nung kausap mo yung na alam mo rin kung ano yung mga patakaran ng PhilHealth? Dapat usually po pagka nandun sa emergency room, magpo-process yung family, di po ba? Let's say yung pasyente ay hindi na-admit. Na-relieve siya, for example, sa pain, uuwi siya. In the middle of the night. Or namatay yung pasyente. Of course, may mga discharge doon, no? I-discharge siya ng hospital. Pupunta po yun sa billing. And then, dadaan din po yun sa PhilHealth. Pero kung midnight kasi, walang PhilHealth desk ang alam ko Office hours lang po sila. Yan yung isang problema na it's been a long time na nire-request namin sa PhilHealth na mag-adjust sila sa schedule ng hospital na 24/7. Dapat 24/7 din po sila. Dapat meron din sila. Dapat meron din po sila, no? So, ipinapaliwanag po usually yan ng mga staff ng hospital kung saan i-charge or may extra charge or
over and above PhilHealth. Opo. No? Usually, alam po yan ng billing. Yan. Billing section pa lang, alam na po nila yan. Kaya na po nilang sabihin na, kayo po, kinover po kayo nito, bla bla bla. And then, Ayun. may excess po kayo na ganito. So, ma'am, Pinapaliwanag po yun sa billing. Sa mga pagkakataon, partner, ma'am, na gabi, wala po yung PhilHealth staff. Dapat kabisado ng billing Alam ito. po ng hospital staff yun. Apo. Kasi may access. Kung PhilHealth po ang problem, may access din po ang hospital sa PhilHealth portal. No, Yan. yung PhilHealth portal po yun yung live. Kung makikita, active member ka ba o inactive member ka. Kung inactive member ka, may point of service po yun. Ibig sabihin, on that day, i-declare ka lang na ikaw ay i-cover kasi nga may universal healthcare do tayo. So dapat i-cover ka pa rin po ng PhilHealth, no? Ang nagiging problema natin, yung minimension ko po kanina sa inyo na may mga programs ang PhilHealth na ang hospital ay mag-a-apply ng accreditation. Like yung sinabi ko po, less than 24 hours. So, na emergency lang siya, hindi siya na-confine. Kung ang hospital ay hindi po nag-apply na ma-accredit for that program, and so, hindi magagamit doon sa hospital yung OECB, no? So, nung nagsisimula kami, yun din yung na-realize namin. Kasi po meron po sa system, PhilHealth system also, doon sa IT infrastructure ng hospital na naka-link po yun sa PhilHealth system na for you to proceed, no, the process. So you have to have that system. So hindi siya, so maraming factors maybe na kailangan natingnan sa level ng hospital and sa level po ng PhilHealth. Ma'am, so hindi po siya ganun kasimple. Hindi ho pala, ma'am, ano? Simplified. Oo nga. Ma'am, hindi pala kung ikaw ay hospital na accredited na ng PhilHealth, ay hindi lahatan yung serbisyong pwedeng maibigay? Hindi, sir, kasi may mga systems na you need to upgrade muna, no? So, poprosesuhin mo sa kanila, sabihin mo, nag-a-apply kami for OECB, for example, yung sinasabi ko po sa inyo. Cancer po, kung gusto nyo po na may Z-package kayo sa cancer treatment, i-apply po yun sa PhilHealth. Hindi po automatic na you'll have that. Ortho cases po namin, pagka ortho, kung hindi po kami nag-apply ng package for that, hindi po magagamit ng pasyente yung package na yon kasi hindi accredited doon sa hospital that package. So hindi siya simplified, sir, na all other programs ng PhilHealth and you are PhilHealth accredited ay papasok na siya kasi may mga you need to comply in the system para sa pagproseso po ng papel at ma-avail po yung packages. No? I think yun yung kailangan din na i-resolve po ng PhilHealth to simplify it. So, kasi tinitingnan, sir, syempre yung capability ng hospital sabihin mo, bakit siya may cancer package? Wala naman siyang cancer treatment. So hindi siya, we can make it automatic. Kaya individual programs, for programs like that, you have to apply. Depende sa kapabilidad ng ospital. Yes. Hindi pwedeng maobliga. Kaya namin. Opo, kung kaya po namin, let's say, yung cancer nga, kaya ba namin na do we have onco? We have the cancer medicines? Do we have a cancer center, a small room where we can provide the chemotherapy treatment, etc. Tinitingnan po kasi ng PhilHealth yun. Ina-assess before ka po niya mabigyan. So, yun yung mga paraanan po ng mga tao. Yun na nga. So, dapat mabuti ho pala na. Mabuti pala. Na paliwanag ninyo. Yes, Karen. Pero paano kung mga emergency cases nga, katulad dun sa case nung nag-viral, kasi wala naman pong choice ang isang pamilya na kung saan dadalhin, kundi sa pinakamalapit, private o public man po yan, Doc. So dapat yung PhilHealth po, meron na nung emergency packages, no? Yung OECB po kasi medyo complicated yung computation para siyang fee for service nung unang panahon. Ngayon po kasi 'di ba naka package na po tayo na hindi na yung kino-compute pa kung ano yung specialization ng doctor. Yung OECB para pong combination ng
dalawang sistema ng payment ng PhilHealth, no? So, to simplify kung emergency, it would be good na, especially yung ganon, naging mortality, baka po pwedeng magkaroon ng emergency package na simplified po yung computation. And since lahat naman ng hospital ay may emergency room, Yes. ibigay natin yung package na yun. Dumadaan naman lahat sa emergency room, di po ba? Opo. So, might as well develop a package na nandun, mag-a-add-on lang sila, depende sa kaso po ng pasyente. No? Opo. At naibigay po na services doon sa pasyente. So, Okay. siguro yun po yung isang po pwede nilang aralin. Anyway, yun naman po ay nakalagay din po doon Opo. sa Universal Healthcare Law. But anyway, Simplification lang. Opo. They have it, but they just have to simplify Opo. it. Ma'am, before we end up our conversation, i-localize lang natin. Pero dyan sa atin, lalo dyan sa mga hospital network at sa ating probinsyang hospital sa Lucena, ang ang mga nagpapagamot po dyan ay wala pong babayaran. Opo. Opo. Yung nagcha-charge sa PhilHealth, sinacharge sa PhilHealth. Opo. Yung over and above PhilHealth ay sinasubsidiya po ng provincial government. Opo. At pati gamot, pagka, alam ko yung patient navigation, pagka Opo, sila po naghahanap. ang ospital na naghahanap para sa Opo, pasyente pag nasa ospital. At yung mga nasa probinsya, sa mga bayan, sa mga barangay, pag may gusto namang ilapit sa kanilang pagpapagamot, ay aware na sila doon sa ating mga stand office sa mga kadabayan at barangay. Yes po. po, yes Ayan. po. Alright. Gob. Thank you din po sa inyong program kasi Oo. mas maraming nare-reach ng information Yes. doon sa ginagawa ng Kapitolyo sa Quezon, no? So marami pong nag-feedback sa akin na nakarinig sa mga interviews po ninyo na, uy, ang ganda nung narinig ko na program, paano mo ginagawa? So, Hindi, alam nyo ma'am, at saka itong napagkakapag-explain sa PhilHealth na, kasi ako, ang intindi ko, basta lumapit ako sa ospital na may Automatic, PhilHealth, lahat na yon ay, oo, pala hindi pala, applyan pa pala ng mga Opo. ospital yun. At hindi rin naman, applyan po, yung Hindi special programs po. at hindi rin kaya naman ng ospital na applyan kung wala siyang capability. Yes. To Yes sustain po, and to manage. Ayun. Yes, Ako. Anyway, ma'am, salamat po ng marami sa inyo. At kanina, chinek ko naman yung track nung hopefully wag nang tumamang bagyo. Pero mukhang ang ating lalawigan naman at saka yung iba pa mga karatig hindi naman po maapektuhan. Hopefully, opo. Opo. Sige. Thank you so much, ma'am. Salamat ng marami Thank you, sa inyo. Gov. Thank you po. Ayan, si Governor Helen Tan, ang ating pong butihing ina at lalawig at governor ng lalawigan ng Quezon.